Magandang araw ng Miyerkules po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip, giya at impormasyon para sa araw na to, January 17, 2024. Tara! So mga bayang karerista, medyo busy po tayo this week. Itong buong linggo na to. Nagawa pa rin po natin magpatakbo ng mga kabayo. So may mga tatakbo po tayo sa araw na to. So mga bayang karerista, nalalapit na po ang Santo Niño. So kapistahan po ng Santo Niño, naatasan po tayong maging Hermana Mayor dito po sa San Diego de Alcala. Opo, Santo Niño de Polo. Opo, mga kapatiran po dyan. And then, ito po, gaya pa na sinabi ko, medyo busy po talaga tayo. Tayo po nag-a-attend, tayo po nagsisilbing drivers. Ililipat po namin sa iba-ibang schools po, yung Santo Niño. So mga bayang karerista, bigyan na po tayo ng tip at giya po para sa araw na to. So dito po sa race number 1, 1,200 meter race, 7 runners po. So ito pong race 1 na to mga bayang karerista, first choice ko po yung entry number 5, Carmela's Love. Imported po ito sa pagkakaalam ko po. Ito po kasi si Carmela's Love, noong nakaraan po, maganda po yung pinakita niya. Kaya lang tumapos lang po ito ng kwarto pwesto. Tinalo po siya sa timbangan ni Tanging Ikaw. So ang nanalo po doon si Black Star, second po si Star of the Future, Tanging Ikaw, and then fourth placer po si Carmela's Love. Pero tinalo po niya doon sa datingan si Extra Addition. Si Extra Addition po, nandoon na rin po siya sa laban na yun. Maganda rin po pinakita niya. So dito po sa race number 1, first choice po, entry number 5, Carmela's Love. Ang second choice ko po dito yung Jengs Had Enough. So bayang karerista, mahirap po iwanan yung mga sakay po ni Jackie J.D. Flores, ni King Flores. Parati yung nagpapanalo, Dihado, Yamado. Parati pong nandoon, always win, nananalo po. Mahirap po kalabanin ng taong buenas. Kung maaari, isama po natin yung mga sakay niya. Kahit tapunan po natin ng konti, Diadista. Puro Dihado pong nananalo yung kabayo po niya. 2 beses po si Alindog. Tapos may mga napanalo pa siya. Ang dami po eh. So tingin ko, napupunto, hindi po yung kabayo, yung hinede. Napupunto po talaga magpanalo po. Si Jackie J.D. King Flores po. Mainam po yan yung entry number 4 mga bayang karerista. Galing po ito ng segundo tapos tersero. Yung tinakbo po niya. Yung third choice ko po dito bayang karerista, entry number 6, Extra Addition. Ito pong si Extra Addition, gaya po na sinabi ko sa inyo kanina, is umentado po ngayon ito sa hinete, JB Hernandez po. Ngayon, yung tinakbo po nito, siya po yung humabol kay Black Star and Star of the Future. Mga 5 lengths behind po sa dalawang naghahabulan sa unahan. Nakabuntot po siya. Medyo may kalayuan, sabihin na natin ganun, pero iba po yung pacing na yun, na nandoon po siya. Nakasabay po ni Extra Addition doon si Carmela's Love. Nakatutok po agad. Kaya lang yung distansya po umikse, 1,200 meters. Baka mag-umento pa ho kay JB Hernandez na siya po ang patong na Extra Addition. So, kaya nilagay ko lang po siya ng third choice. So, dito po sa race number 1, first choice po, entry number 5, Carmela's Love. Second choice po, entry number 4, Jengs Had Enough. Third choice po, entry number 6, Extra Addition. So, mga bayang karerista nga pala, medyo mahirap po ang karera. Opo, maaring magkadiyaduhan po. Nakita ko lang po sa inyo yung kopya. Napakahirap po. Kaya ngayon lang po ako nag-tip. Medyo malilate po ito dahil i-upload pa. Nagtawag-tawag pa po tayo. Humingi pa po tayo ng konting impormasyon. Lagay nung kabayan na to, lagay nung ganito, lagay nung ganyan. Yun po. Kaya po ganito. Dito sa race number 2, another 1,200 meter race po. 7 runners. First choice ko po is si This Girl Is On Fire. Mga bayang karerista, segundo po ito nung nakaraan. So kung mapapansin nyo po, kumuha po ito nung unahan, nakapigil. Akala ko nga mananalo Gando, kaya lang ang galing po nung sakay po ni Boji Henson, ay basta ganun po eh. Sakay po ni Boji Henson, imported po yun eh. Ang galing bumalik, bugbog na bugbog po eh. Last 150 meters, bumalik po sa labas eh. So tinalo po si This Girl Is On Fire. Segundo po ito. Segundo. So, ang tingin ko, tinapos yun ito mga 1.27 media. Tingin ko lang sa 1,400 meters. Ang second choice ko po dito is yung entry number 5 na si AP Factor. Itong si AP Factor,
kay Mark Alvarez na po. Baka siya na po ang magdala ng marcha dito, hihirapan na po sila habulin to. Lalo na ang distansya is 1,200 meters. Tingin ko, mentado po ito sa hinete, mga bayang karerista. Yun po ang tansya ko mga bayang karerista. Yung entry number 1 po, nasa pong third choice ko, si Luke Skywalker. So, wala naman po akong masabing hindi maganda rito. Maganda po yung binigay niyang laban. Tinalo po siya ni Doña Chichay. Ang tinapos po ni Doña Chichay no, is 1.28 sarado sa 1,400 meters. Medyo malalim po yung pista niya. Kung i-convert po natin yung sa pista na medyo yung tama lang, yung good track, 1.25 yung medya, 1.26 pinakamasama po nun. Pero yung ginawa po ni Luke Skywalker, sa same distance po, meron po siyang 1.12 medya. So sa tingin ko po, malaki din po ang panalo ni Luke Skywalker. Kaya lang mga bayang karerista, kaya nga sinasabi ko sa inyo, baka magabulan po yung entry number 1 at entry number 5, ugando pong mananalo si This Girl is on Fire. Siya po ang first choice ko. So dito po sa race number 2, first choice po entry number 2, This Girl is on Fire. Second choice po entry number 5, AP Factor. Third choice po entry number 1, Luke Skywalker. So dito na tayo sa race number 3, mga bayang karerista. 7 runners po, 1,200 meter race. First choice po, entry number 3, Real Equity. Ito pong kabayo na to may angking bilis talaga. Matulin na matulin po ito. Tapos, ito pa, gaya po na sinabi ko sa inyo, patong pango ni King Flores. Tingin ko na uukol manalo to. Kahit na dito po si Manny 4B Pani, kaya po niya sundan agad to. Yun po ang tansyam namin, mga bayang karerista. Ang second choice ko po dito yung entry number 7 na si Cassius King. Alam ko po si Cassius King, galing po ito sa panalo. Mga 2 races, 2 runs niya, nanalo po ito si Cassius King. Pagkakalam ko po Pero may naging sakit po ata itong hinete na suspende bago nanalo, suspende tas nanalo. Parang ganun po. Pero si Cassius King po, para sa akin may panalo po. Ngayon may pandihado po ako. Yung entry number 4 na si Copycat, pag nagmadalian po sila dito, si Copycat baka nanonood po ito ng kwarto pwesto. Napansin po kay Copycat kasi mga bayang karerista, nandoon, biglang matras. So baka mamaya masyadong malakas pa yung laban, nakatagpo malamang ito ng laban ngayon, tingin ko kaya niya pong jabit yung karera na to. So dito po sa race number 3, first choice po entry number 3, Real Equity. Second choice po entry number 7, Cassius King. Third choice po entry number 4, Copycat. Dito na tayo sa race number 4, mga bayang karerista. 8 runners po. May kabayo po tayo dito. Second choice ko lang po si Bonnie Avenue. First choice ko po dito yung entry number 4 na si Sir Jason. So ito pong si Sir Jason, sasakyan po ni Lablab Galieta. Tingin ko po malaking malaki ang panalo po nito. Marami pong malaki mga bayang karerista. Kasi kung makikita niyo yung takbo ni Sir Jason, parating kwarto pwesto po siya, nakabang Pag nakatagpo lang po talaga na magandang laban, isang tsak lang, madali niya makukuha yung unahan. Yun po yung napapansin ko naman po dito sa kabayo ng Sir Jason. Kaya ito naman po, ang second choice ko po yung kabayo natin, entry number 5, mga bayang karerista, si Bonnie Avenue. Sasakyan po ni Rico Suson. Bayang karerista, sana po, swertihin tayo. Masasabi ko po sa inyo, malaki ang panalo nung kabayo natin. Lalo na napansin ko, maganda na po siya lumundag. Yun nga lang mga bayang karerista, hindi na po siya yung dating Bonnie Avenue ng matulin. Alam ko naman, napapansin nyo rin, nagbago po ang diskarte ng kabayo sa katawan. Prating maganda na lundag, tapos biglang atras, kahit kayo maatras. Pero pagdating po ng last 400 meters, saka 500 or 600, sabihin ng 600, nag-iinit, dumadating naman siya. Wag lang po siyang masasalto. Ang napansin ko lang, pag nasalto po yung kabayo ko na to, parang nawawalan po ng dating. Ang third choice ko po yung entry number 7, mga bayang karerista, si Golden Buzzer. May sugod po ito na mabilis, magaling. Medyo nagpapartida lang po sa starting gate. Kung mababalik po yung tulin nito, tingin ko maganda po ang ipapakita. Yun nga lang matutulin po dito Entry number 2, La Republica. Number 3, Fortress. Number 6, Within Reach. Si Golden Buzzer po, isa rin pong matulin yan, mga bayang karerista. Lalo na pagka nasa lida po na maganda to.
may paglalagyan po tayo dyan. Mainam na kabayo po ito. Sa totoo lang ba? Saka yung distansya maiksi. Pang maiksi rin po yan, kagaya po ni Bonnie Avenue, Sir Jason, tingin ko po pang maiksiyan po yung karera na yan. So dito po sa race number 4, first choice po entry number 4, Sir Jason. Second choice po entry number 5, Bonnie Avenue. Third choice po entry number 7, Golden Buzzer. So dito na tayo sa race number 5, 11 entries, 1,400 meters. Ito, nakakayaman. May kabayo po tayo, si Great Connection. Third choice ko po si Great Connection. Huwag po kayo mag-alala, mga bayang karerista. Lahat po ng kabayo natin ngayon, labaso yan. So wala pong ano dyan. Tingin ko naman, may panalo. Wag lang mangyayari yung mabonggo si Great Connection sa salida kasi kumakaskas. Pero tingin ko naman, kaya na ho itong i-rate ni Rico. Kasi si Rico napanalo niya po ito, alam ko. Baka dalawa or isang beses napanalo niya po ito si Great Connection eh. So, kaya pong i-rate na itong bata to. Basta swertihin lang po, kapital lang ho ng swerte, mananalo. Pero ang first choice ko po dito, bayang karerista, entry number 10, My Dad Bogart. Ito po kasi si My Dad Bogart, nagulat po ako, nakakalaban na po siya ni Great Connection. Medyo, yun nga, sinasabi ko sa inyo, si Great Connection may pamatay na 600. Pero 800 meters po yung ginawa niyang lundag na maganda, 21 medya, 23. So, pwedeng 2.22 yun or 21, 23, ganun po eh. Pero, yun nga po, si My Dad Bogart, bigla sumungo sa balya, nakita ko, lakas. Pero, talo rin po siya eh. Tatlo po yung dikit-dikit silang naglaban po doon. Ang second choice ko po dito yung galing sa panalong entry number 7, Silver Glow. So, yun nga po, nanalo po ito, race 2. Rating 5. Entry number 9, ang ganda ng lundag, hugado pong nanalo si Silver Glow. Tignan po natin kung tsamba po yung ginawa niya. Pero tingin ko nag-umento po yung kabayo, malaki. So ngayon po, kung tatakbo niya, yung kung ano po yung ginawa niya doon, mananalo pa rin ulit siya. Yun po ang nakikita ko. Kahit po may kabayo tayo dito, alam niyo, marunong po tayong humanga sa mga kabayo ng iba. Kasi nakikita natin kung ano yung improvement ng mga kabayo nila. Mga bayang karerista, baka nagtaka po kayo bakit yung hindi ko tinip si Glenda's Magic kasi may mga lucha, sabihin ko lang si Golden Silver, yan po nandiyan dyan, hindi rin po nagpapaiwan to si Golden Silver sa salida, tapos nandiyan pa po yung Truth Maker. So mga bayang karerista, mahirap po itong race 5 na to, sa akin na ho nang gagaling. Ang first choice ko po dito, entry number 10, My Dad Bogart. Second choice po, entry number 7, Silver Glow. Third choice po, kabayo po natin, si Great Connection, entry number 8. So dito na tayo sa race number 6, mga bayang karerista, 1,400 meter race, 9 entries. Parang napansin ko nga po dito, yung entry number 1, ang baba po sa laban ni Private Dining. Kasi natalo po ito kay Bonnie Avenue. Unang-unang panalo po ni Bonnie Avenue noong December, ito po ang kalaban, nakakapit po siya, nasaran po siya eh. Parang December 5 or December 8. Parang ganun po Nandoon na po siya, nasaran siya. Pero nanalo po si Bonnie Avenue. Hindi po si Bonnie Avenue nakasara. Pero may inam po itong Private Dining na to, yung entry number 1. Napapanood natin, nakikita natin kilos neto. Yun nga rin po, uulitin ko ang patong pahong niyan is yung napakaswerteng hinete. Every racing day, nagpapanalo po si King Flores. Tingin ko malaking-malaki po ang panalo niyan. May second choice po ako, baka magtaka ho kayo bakit dihado. Yung entry number 9 na si Charmin Luck. Ito pong si Charmin Luck sa same distance, nanalo po ito ng 1.29. Dihado po. Pero nung kaya na Yamato, segunda Yamato, tercero Yamato na. Pero yung kabita, dihado. Ito po kasi si Charmin Luck, mga bayang karerista, tingin ko may panalo. Yun nga lang bayang karerista, alam nyo na, mahirap po ang karera talaga. Naglagay na naman po ako ng third choice, yung pong magdadala ng marcha, makakasunod po kay Meet Me in the Corner, yung entry number 3 and 3A, Chase the Gold and Empire Ruler. Ito pong si Chase the Gold, last October o November, yung early November, tumakbo po ito, third choice po ito, second place pala, 1.28, malakas po ang kinalaban niya, nasa ratings 11 to 15, nandoon siya. Tapos may takbo pa to, nakababa ng 6 to 10. Kung mapapansin nyo, parating nakakabit, yun nga lang nag-falter na, nakababa na po dito.
sa rating 5. Nakabalik na po siya. Ito po yung winners and placers sa rating 5 po. Nakababa na rin po siya. Siya po ang aking third choice. Meron pa po siyang isang Empire Ruler na may tulin po, may angking tulin. Baka pabayaan, mapahirapan nga lang ni Meet Me in the Corner. Meron pang Chase the Gold. Vice versa. Parehas pong may panalo po ito mga bayang karerista. Dito po sa race number 6, first choice po entry number 1, Private Dining. Second choice po entry number 9, Charm and Luck. Third choice po 3 and 3A, Chase the Gold and 3A Empire Ruler. Another mahirap na karera po mga bayang karerista. Dito na tayo sa race number 7 mga bayang karerista, 1,400 meter race, 10 runners. First choice ko po entry number 7, Can You Give. Ito pong si Can You Give mga bayang karerista, nakababa na po ito ng ratings. So tumakbo po ito nung nasa 6 to 10 to, na tersero, na segundo, ngayon po nasa 5 na po siya. So sa tingin ko po angat na po ito sa laban. Ang second choice ko po dito yung entry number 9 na si French Leather. Tinalo na rin po kasi ni French Leather yung karamihan dito mga bayang karerista Kung pagmamasdan nyo si French Leather, nakababa din po siya, pero mainam din po itong kabayo na to. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nanalo po si Barayong o Rahabago po yun, correct me if I'm wrong. Siya po yung nalubak. Hindi ko naman sinasabing mananalo siya nun Siya po yung kumuha ng segundo, nalubak, naiangat. Buti hindi po na-disgrasya yung kabayo, walang damage po. So sa tingin ko po, malaki po ang panalo nito ni French Leather kasi bumbu yan pag tsumak. May pandihado po tayo dito. Tinitingnan ko po ito, si Bini Bini, entry number 1. Ito po kasing si Bini Bini, sumusugod din po ito ng malakas. Napapansin nyo pag nakakalimutan ng tao, susugod Baka mamaya pagsugod tuloy-tuloy, manalo. Sama po natin mga bayang karerista, dihado po yan. So dito po sa race number 7, first choice po entry number 7, Can You Give. Second choice po entry number 9, French Leather. Third choice po entry number 1, Bini Bini. So dito na tayo sa race number 8 mga bayang karerista, 14 runners po, 1,400 meter race. Dito po ako, kampi po ako dito, entry number 4, Isla Puting Bato. Rating 11 to 15 na po ito. Tingin ko kahit likod na likod po ito, dadating po itong kabayo na to, mananalo. Kasi nasa dugo po nito yung 1.14 yung ginawa niyang barrier, tapos nag-1.27 po ito sa same distance, tersero. Nung tumakbo nga lang nung nakaraan, medyo parang natabunan, tapos umikot sa labas, 1.29 po at ang tinapos. Pero tingin ko lamang pa rin ito si Isla Puting Bato. Alam niya na po yan mga bayang karerista. Ang second choice ko po dito yung entry number 1, Swakto Power Duo. Ito pong si Swakto Power Duo, pag napabayaan po nilang ganda ng numero mga bayang karerista, 1. Mauuna na to, tingin ko. Malaki po ang panalo nito, si Pau Gusi Pau ang papatong. Tingin ko mga bayang karerista, mananalo na po ito. Ang third choice ko po dito yung entry number 12, Shine. Papatungan po ni RM Adona. Ito po, nanalo po ito nung nakaraan. Ang patong po nito si JR Galieda. Nakuha na po niya yung 6 win niya. Pero pang-5 niya yung sakay niya nung nakaraan. Pero ngayon po, ang hinete po nito si Adona. Tingin ko magandang laban po ang ibibigay nito. Basta alam nyo na, yung numero 4, ganun na sitwasyon, alam nyo na. Mananalo po ito kalaban ni Swakto Power Duo. So dito po sa race number 8, first choice po entry number 4 is Isla Puting Bato. Second choice po entry number 1, Swakto Power Duo. Third choice po, entry number 12, Shine. So mga bayang karerista, ulitin ko lang po. Bakit ako puro 3 sa kada race? Bayang karerista, ang hirap po ng karera. Napakahirap po ng karera, may mga lulusot po dito dihado. Kung magyayama doon naman po yan mga bayang karerista, isa lang pa masasabi ko. Alam nyo kung ano. Kahit magyabado po lahat ito, dividendo pa rin kalat po ang bentahan mga bayang karerista. So mga bayang karerista, shoutout lang po tayo. Shoutout po kay Jacqueline Muaco, Peter Aguilar, Edwin Pichay, Brian Kalubad, Reggie Ontal, Arnel Bravo Lorenzana, Rogelio Jamlid, mga taga Manugit, Tondo, Pamilya Apilado, Elmer De Lima, Marianito Diwata, sa mga tira ballpen ng Aliaga Nueva Ecija, kay Budoy Karabot, Hepe Edong, kay Victor, sa kay Rolly Cubrador. Sa mga bayang karerista, napansin ko lang
pinopost po ng Metro Manila Turf Club yung gumagamit po ng logo po nila na parang sabihin na natin bookies, online gaming na illegal. So sana po wag po natin tangkiligin, yun nga lang, wala naman tayong magagawa. Siyempre mananaya din ako, gusto natin tumaya, wala namang OTB na malapit sa mga lugar nyo. Pero ako po tatanong nyo, tangkiligin po natin yung legal para pag nahuli, alam nyo na, walang kulong. Legal po sa legal. Pag na may tanamaan kayo sa bookies, koto. Pagka nakadihado kayo, may limit. Yun nga lang, hindi nyo makukuha ng buo. Sa mga karerahan natin, mga OTBs, buo po yan mga bayang karerista. Kung may magkakaltas man, mga kaibigan nating teller, konti lang naman po yun. Sa mga bayang karerista, ingat po tayo sa pangangarera. So, happy racing po and stay safe po sa inyo mga bayang karerista. Good luck!